Maraming magugulat dito sa planong gawin ng San Miguel Beer na kukunin na raw nila itong si 6'8 Mario Barasi at 6'8 Gio Ambohot mula sa Titan Ultra. Ang dalawang nabanggit na big men ay hindi naman masyadong nabibigyan ng minuto dito ni Coach Renzi Bahar. Kaya sila ay malamang daw kunin na ng San Miguel at pwedeng draft pick lang ang ibigay na kapalit ng SMB dito dahil hindi naman sila nagagamit. Magiging magandang addition sa San Miguel tong mga to. Pwede si Barasi, pwedeng backup ni Junmar. At ito naman si Ambohot, pwede na maging stretch 4 parang Arwin Santos nitong San Miguel Beermen. Kaya nga siya talaga yung nakikita natin na po pwedeng magawa at ma-harness nitong si Coach Leo Austria para mabigyan talaga ng minuto. Kaya nga sa tingin ko, iyan yung gagawin talaga nitong San Miguel Beermen. If ever na iyan ay matuloy, sa tingin ko, magiging isa yan doon sa mga makakatulong dito sa kanilang roster. Wala naman tayong nakikita na magiging problema dito sa San Miguel Beermen kung makukuha nila si Ambohot. Pagdating doon sa playing time, mabibigyan niya ni Coach Leo. Basta kailangan lang mag-contribute lamang siya ng minuto. Kaya sa tingin ko, isa yan doon sa mga pwedeng gawin talaga nitong si Coach Leo. At dahil nga mababa value ni Ambohot at nitong si Barasi, pwede nila yan kunin nang hindi nagre-release ng mga top players. Of course, kung makukuha sila ng dalawang 6'8 players, merong mga bibitawan talaga yan. Baka itong si JM Calma at itong si Andreas Kahilig. Ilan lamang yan doon sa mga posibleng gawin nitong si Coach Leo Austria at ng coaching staff ng San Miguel. Kaya nga tignan natin kung gagawin talaga nila yan o magkakaroon sila ng iba pang options na mukhang pag-aaralan daw ngayon itong San Miguel, lalo na at dito sa Governors Cup may height limit na ulit yung mga imports at yan talaga yung pag-iisipang mabuti ng SMB. Ang Raynor Shine ni Elasto Painters ngayon ay nanganganib na malaglag na dito sa semis. 3-2 na ang advantage ng Barangay Ginebra, so kinakailangan magkaroon ng magic bunot itong si Coach Yengyao dito sa Game 6. Kapag natalo ang Raynor Shine sa Game 6, tapos na yung serye at pasok na sa finals ang Barangay Ginebra. So tignan natin kung anong gagawin ngayon itong si Coach Yengyao. Alam na natin yung mga injuries na pinagdaraanan nitong Raynor Shine na siya naka-apekto dito sa kanilang roster, no? Partikular na yung pagkawala ni Kit Dato, Luis Villegas, at pati na rin ni Felix Clemeti at si Stanley Pringle. Kaya nga medyo mabigat talaga yung kakulangan sa lineup nitong ROS. Pero ngayon daw, ay mukhang gagawa sila ng hakbang para ito'y ma-remedy, sabi nga. Ngayon, kung ikaw naman itong Raynor Shine, marami ka pang pwedeng kuning mga players dyan na free agents, pero sa tingin ko hindi ito ang tamang panahon. Dahil para dito sa laban kontra Ginebra, ang gagawin ng Raynor Shine, kinakailangan mag-click yung kanilang 3-point shooting at syempre yung kanilang depensa. Dahil yan ang kinakailangan nilang bantayan talaga dahil yung 3-point shooting ng Ginebra, iyan, yung pumipigil dito sa kanila. Kaya nga yan ngayon yung pag-aaralan ng Raynor Shine kung paano nila to ma-address talaga yung ganyang sitwasyon. Kung ikaw naman itong Barangay Ginebra, mukhang ito na talaga yung titignan mong oportunidad para matapos na yung serye. Dahil syempre gusto mo as much as possible maaga matapos yan para makapagpahinga yung mga players mo at maging ready ka na lumaban dito sa finals. Kaya nga magiging isa yan dito sa abangan kung paano adjustment ang gagawin ni Coach Yengyao dahil hindi magiging madali yung haharapin mong laban dito sa Barangay Ginebra, lalo na alam naman natin na itong Ginebra ay dead serious pagdating dito sa kagustuhan talaga nila na mag-champion dito sa Commissioner's Cup. At yung Raynor Shine, ganun din naman, no? Gusto nila mag-champion dahil 2016 pa nila huling nagawa yan. Kaya ito talaga yung makikita natin kung sino ang mananaig pagdating dito sa mga coaching adjustment ng mga coach.